Kumusta kayo mga amiga? Ito nga po yung siling nakuha ko nung nakaraan. Kung napanood nyo po ang aking previous video, tapusin nyo po hanggang dulo ang panonood nito mga amiga para malaman nyo kung ano pong ginawa ko dito sa sili. Dahil wala nga po ako nung food processor, ayan po, ibe-blender ko na lang po siya. Natanggalan ko na nga po yan nung tangkay niya, and then 4 cups po siya na sili. Ganyan po magiging itsura kapag na-blender nyo na po. Sunod ko naman pong ibe-blender is yung bawang po na binalatan na. 3 cups naman po siya na bawang. Pinagsama-sama ko na nga po yung bawang at saka po sili, tapos nilagyan ko po siya ng 4 cups of oil. Ang ginamit ko pong oil is yung canola oil po. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paghahalo dyan para po hindi masunog yung ilalim niya. Nasa medium heat lang po yung ating apoy. Nung kumukulo na po, nilagyan ko po siya ng 2 sachet of oyster sauce po, and then 2 teaspoon of salt. Sunod naman pong nilagay ko is 6 tablespoon of sugar. Halu-haluin na po natin para mag-combine yung ating mga nilagay na mixture. Kung malapit na po siyang maluto, nilagyan ko po siya ng 3 tablespoon ng suka. Huwag po muna natin siyang haluin at hayaan lang po natin siya ng 2 minutes. After 2 minutes, pwede na natin siyang haluin. Kapag ganyan na po yung itsura niya, patayin na po natin yung apoy at hayaan lang po natin siyang maluto sa kanyang sariling mantika dahil mainit pa po yung kanyang mantika. Pinakuluan ko na rin sa mainit na tubig yung mga lalagyan ko sa kanya. At ayan na nga po, malamig na ang ating homemade chili garlic. Pwede na natin siyang isalin. Kung nagustuhan nyo po itong video ko, paki-share po and follow nyo na rin po ako. Thank you for watching!